Tinangay ng riding in tandem ang nakaparadang motorsiklos ng isang security guard sa Quezon City. Laking panginain po ng security guard dahil kakatapos lang daw niya itong hulugan. Ang nahulikam na krimen sa unang balita ni James Agustin. Hating gabi nang dumating ang riding in tandem na yan sa R. Fernandez Street sa Barangay San Antonio, Quezon City. Bumelta ang motorsiklo at huminto sa tapat ng isang bahay. Bumaba ang angkas at naglakad. Ang sumunod na nakunan sa CCTV, iniatras na niya ang isa nakaparadang motorsiklo at mabilis na napaandar ito. Huminto pa sa kanto ang mga sospek at tila may inayos sa motorsiklo bago tuluyan tumakas. Ang pagnanakaw na diskubre matapos sa mahigit 5 oras nang gagamitin na ng isang security guard ang kanyang motorsiklo. Paglabas po niya, kasi paalis na po siya, bandang 5:30 po, ay napansin niya po na wala na po yung motor sa labas ng bahay, sa may gate po, sa kalsada. Yung susi naman po, hindi naman po naiwan sa motor yun. Nakipag-ugnayan ang biktima sa barangay para i-review ang kuha ng CCTV. Ayon sa barangay, dayo lang ang mga sospek sa lugar. Sa galawan po ng mga involved na mga suspect, mga professional po talaga sila. Sa katuwang po ang kapulisan, na backtrack po namin na hindi sila taga rito. Hindi po Quezon City, malayo po ang narating nila. Laking panghihinayang ng mag-asawa, lalo pat katatapos lang daw nilang bayaran noong nakaraang taon ng motorsiklo na nagkakalaga ng 123,000 pesos. Malaga po talaga to kasi araw-araw po to ginagamit ng asawa ko sa trabaho po. Service po namin to. Nakakapanlumulang din po isipin, sir, na yung pinaghirapan po namin ay kukunin lang po ng iba. Nai-report na ang krimen sa Masambong Police Station na nagsasagawa ng follow-up operation. Naipaalarma na rin sa Land Transportation Office ang ninakaw ng motorsiklo. Umaasa naman ang mag-asawa na sa lalong madaling panahon ay mahuhuli ang mga sospek. Sana naman po makonsensya kayo at sana po lumaban po kayo ng patas. Pinaghirapan po namin yan. Sana po, wala na po sana mabiktima. Ito ang unang balita. James Agustin, GMA News.